Amen. God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo mga minamahal ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, kayo pinagpupuri. Nagpasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagkalo mo sa bawat isa amin, ayaw pong mapakinggan ng mga salita. Ang aming dalangin, Diyos, magsilbit ng pagkain na aming mga kaluluwa, mag-isahin po mga webcast viewers. Bigyan mo sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Wala Panginoon ay balingkod, patnubayan mo ako sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyong hadlang at pag-alilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinatidakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay naukulang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At kung babati sa magandang hapon, nagbibigay dobleng paggalang sa ating minamahal Evangelista, Willie Estrada Almeida, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos sa huling kapanahunan. At patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa mga beloved children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa lahat po natin po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Puri na ating dakilang Diyos. Ating pong paksain, minamahal ko'y pamagatan nating magtiis hanggang sa huli. Sumakita po natin, minamahal ko, nakasulat po sa Biblia, minamahal, ang daranasing pagsubok, kahirapan ng mga Kristiyano, minamahal. Bagay sa unang tipan, ganoon din po, minamahal ko, bago sila umalis sa Egypt, minamahal ko'y naging alipin sila. Maraming humadlang sa kanila pong pagpunta sa dako ng Kanaan, minamahal. Ngunit lahat ng yun, minamahal ko, ipinagtanggol sila ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ang sabi sa banal na kasulatan, minamahal ko, hanggang sa kahuli-hulihan, minamahal ko, ikay magtiis upang ikay maligtas. Sa yun kasi, minamahal sa ating pinanggalingan, basta pwedeng ipag-pray, abay, pupunta sa langit. Kaya yung gustong ganun lang, simple, na hindi maglingkod sa ating dakilang Diyos, mag-ipon na kayo ng pera para pambayad doon sa nanalangin. At ang sabi, pupunta raw kayo sa langit. Ngunit, pag ikay totoong Kristiyano, magtiis ka. Sapagkat kung dinanas ito ng mga naunang manampalataya, dinanas lalo ng dakilang Diyos ng ating Panginoon Kristo. Dadaan tayo sa ganun, minamahal ko. Dadanas din tayo ng minamahal ko ng hirap. Basahin natin, minamahal ko, ang unang versikulo, Mateo 24:13. Praise God. Dito po sa Mateo 24 talatay 13, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Sumakita po natin, minamahal, magtiis hanggang sa huli. Katulad natin napakinggan kanina, minamahal, galing sila sa hirap, minamahal, ngunit ipinaglaban nila ang kanilang kalagtasan. Sapagkat kung ikidadalhin sa langit ng ating dakilang Diyos, maunawaan mo. Nadadaan ka lamang sa paghirap at hindi ka mananatiling ganon. Sapagkat ipinangaral ng ating magulang sa ating pinakamalapad, minamahal ko, darating araw ng kasaganaan. Kung ikaw ay makikinig at magtatapat sa ating dakilang Diyos, ulitin ng ibang lingkod, minamahal ko, walang gagawing ang Kristiyano na mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos na hindi siya tatanggap ng kagantihan. So minamahal, ano sabi minamahal ko? Hindi maihahambing ang kaluwalhatian ng Diyos sa hirap na ating itiniis, minamahal ko. Yung glory of God, minamahal. Kaya nga po, kaluwalhatian, glory of God, hindi may kukumpara, minamahal ko, sa pagpapala na ating tinanggap ngayon, minamahal ko. Na i-promote tayo, minamahal, sa ating trabaho, pinagpalatan natin dakilang Diyos. Hindi po may hambing yun, minamahal. Tsaka lang natin malalaman, minamahal ko, yung nadadanasan natin yung patikim pa lang, galing sa ating dakilang Diyos. At isang tsak na bagay, kung mabuti ang patikim sa'yo, isang tsak na bagay, mas mabuti yung daranasin mong buhay na walang hanggan. Roma 8:18, ating po basahin, praise God. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 8, ang versikulo po ay 18.
sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahayag sa atin. Amen. So minamahal, hindi po karapat-dapat yung kasaganaan ng ito. Kaya sabi nga minamahal, may mga Kristyano gano'n, pagka pinagpala na, dadalo na lang, pagka gusto, para bagang sila lang hari ng kanilang buhay, sapagkat mayaman naman ako, magbibigyan naman ako handog, tandaan po natin yung minamahal. Pinapayagan lang, pinapahintulutan lang natin dakilan Diyos mga ganong pagkakataon. Minamahal ko, ngunit darating ang araw, minamahal ko, iiwan mo ang lahat para sa ating dakilan Diyos. Tandaan po natin yan, minamahal. Kaya nga po, mainam na lagi mong isipin ang kabutihan ng ating dakilan Diyos. Sino ba tayo, minamahal? Basahang marumi. Itatapon na lang, susunugin na lang. Ngunit hinugasan tayo ng salita ng ating dakilan Diyos at narito tayo yung minamahal. Malinis sa ginagamit sa gawain ng ating dakilan Diyos. Nga po, pag sumikapan po natin yun, minamahal ko. Nang manatili tayo, minamahal ko, nakaaya-aya sa harapan ng ating dakilan Diyos na hindi tayo masunod sa ating paglilingkod sa ating dakilan Diyos na pa, ang salita ng pinakamamala Panginoon. Ang dapat po natin tunghayan palagi. Yun ang dapat po natin sundin palagi, minamahal ko, sapagkat yun ang tama. Yun ang pinangaral ng ating magulang sa ating malapang noon, minamahal ko. Kaya darating ang panahon, minamahal ko, na hindi maiwasan. Kaya nga po sa atin, minamahal ko, minauna na ang mga Kristiyano. May pinalayas na sa gawain ng ating dakilan Diyos. Ngunit yung kinuha ng ating dakilan Diyos, sabang sila naglilingkod, sila pinagpala ng ating dakilan Diyos. Narinig ko yung patutuo na anong sabi sa atin sa kapatiran. Kaya kinuha na ng ating dakilan siyang beloved mo sapagkat wala na siyang gagampanan tungkulin. Natapos na yung kanyang tungkulin. So ganun, minamahal. Ganun po isipin po natin, tandaan po natin, minamahal ko. Huwag mo sasabihin na mananatili kang buhay hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Huwag sasabihin yun. Hindi ikaw may hawak ng buhay mo. Kahit na umiinom ka pa ng maraming vitamina, may exercise ka pa, may bodyguard ka pa. Kung hanggang alas 11:30 lang ang buhay mo, wala kang magagawa. Ngunit pag ikaw ay nanalangin sa ating dakilan Diyos, patnubayan ka at makita mo siya ng mukhaan sa kanyang pagbabalik, isang tiyak na bagay, gagawin nyo ng pinakamamarapan sa pag-alam niya, tutuparin mo ang kanyang mga utos. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, ating pumasahin, praise God. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, ang talatay 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So makita po natin, minamahal, nakatakda pala. At huhukuman ka pa pagkatapos. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, if you have the Spirit of God living in you, siya mismo magtuturo kung nasa kaliwa ka na ba o nasa kanan o diretso ang lakad mo. Yung po pinakamainam, minamahal. Kaya nga po, lagi niyong susukatin. Lagi niyong aalamin, minamahal. Nasa na nga ba ako? Hanggang gano'n lang kalayo ang aking nilakaran. Tandaan po natin, minamahal, ang Espiritu natin, dakilan Diyos ni kailanman, hindi niya pababayaan ang mga anak ng pinakamamala Panginoon. Mananatili ka sa gawain ng ating dakilan Diyos sapagkat pinili mo ang masikip na daan, ngunit ang katapusan nun, minamahal ko, buhay na walanggan sa piling ng ating pinakamamala Panginoon. For it is appointed for a man once to die, and after that, judgment. So yun po, lagi natin isipin, minamahal ko. Huwag natin isipin, mabubuhay pa ako ng 10 taon. Hindi na po, minamahal. Gawin mo ang pinag-uutos sa'yo ng ating dakilan Diyos. Magpuri ka sa pinakamamahal na Panginoon. Noong araw nga, minamahal, sabi ko, yung kapitbahay namin, mabuti na wala na yun doon, minamahal ko. Umaawit ako ng umaga ng I Live for Jesus para sa araw na linggo, minamahal ko. Sasabayan niya ng tsa-tsa, ang tugtog. Inalayo ng malapang noon, ninilipat ng bahay. Bakit, minamahal? Ayaw nang natin dakilan Diyos na maistorbo ang kanyang mga anak. Kaya nga po si minamahal ko, at sabi, huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po, kung minsan minamahal, tuwan-tuwa tayo magpatotoo.
Gusto natin mahaba. Kaso minamahal ko limited ang time natin. Kaya nga po, kung kulang ang oras sa pulpito, magpatutuo ka sa labas ng Diyos na aking pinaglilingkuran, mapagpala. Siya ay nagbumubuhay ng patay, nagpapagaling ng karamdaman. Tandaan po natin, minamahal. Masikit pagka ang kaharap mo tao sa tao namin, naman mga kapatid. Nasabihin mo, ang Diyos namin, nagpapagaling. Sabi ka, patutulong kapatiran, minamahal ko. Isipin po natin, pinipilit siya magpabakuna, minamahal ko. Ngunit, anong naging kabaliktaran? Minamahal. Yun nagpipilit magbabakuna sa kanila, sa kanya, sila nagkaroon ng karamdaman. So makita po natin, minamahal. Ang sabi natin, Panginoon Kristo, vengeance is mine. Kaya po, tandaan po natin, minamahal. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa gawang ito para basta-bastahin lang ng mga tao sa labas, minamahal ko. Tandaan po natin, we have the Spirit of God residing in us. Na pag ikay nasaktan, isang tiyak na bagay, gagantimpalaan sila ng ganti ng ating dakilang Diyos. So, minamahal ko, huwag natin ikahiya. Roma 1:16, ating pubasahin, praise God. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos ay kakaligtas ng bawat sumampalataya, una sa Hudyo at ganun din sa Grego. Oo, mga tao, minamahal, kakausapin ka, matino pag nakaharap ka. Pero pag nakatalikod ka na, ito tandaan nyo, minamahal, huwag nyong kalilimutan, itanim nyo sa isip nyo. May mga tao na pag ikay kaharap, born again, totoong born again yan. Pero pag nakatalikod ka na, nag-iismidan yan, nagtatawanan. Bakit, minamahal? Wala sila ng espiritong nasa atin. Ang sa kanila, espiritu ng kaaway, nais kang ibagsak, ngunit yung nasa atin. Paliligayahin ka, palalakasin ka, palalakarin ka ng ating dakilan Diyos. Bakit? Ito yung espiritu ng pinamahal na Panginoon. So makita po natin, minamahal, yung mga tao, minamahal ko sa libutan ngayon. Huwag po natin isipin, minamahal ko, yung sa kanilang kalagayan, isipin po natin, naglilingkod tayo ng tapat sa ating dakilan Diyos. Kaya habang narito ka, habang ikay naglilingkod sa ating dakilan Diyos, gawin mo yung tama. Isipin mo yun, minamahal. Sapagkat ulitin ko, wala kang gagawin na mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos na hindi ka tatanggap ng biyaya mula sa ating pinakamamalapakanahon. So, hindi natin dapat ikahiya, minamahal, ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Hindi po natin dapat itago. Dapat natin ito ipagsabi, minamahal. Na kaya lamang nangyayari, ang mga bagay ngayon sa daigdig, minamahal, gusto nilang bawasin ang tao. Ngunit tandaan po nila, minamahal, maging tapat ka at ni kailanman, hindi ka matutulad sa kanila. Sapagkat sila yon, minamahal, sa atin, ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Ang Diyos, minamahal ko, ang ating sasalubungin pagdating ng araw, minamahal. Yung pong isipin po natin, minamahal ko. Kaya nga po, anong mahigpit na bilin, minamahal, ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin? Yung Marcos 16:15 na lang, minamahal ko. Dito po sa Marcos 16, talatay 15, ganito po ang pagkasulat. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen. Puri natin dakilang Diyos, minamahal ko, huwag ka mahiya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, I'm not ashamed of the gospel of God. Sugunod din tayo sa minamahal. Ipalaganap natin, minamahal ko, na may Diyos na nagmamahal. Sapagkat hindi alam ng mga tao sa Pilipinas, minamahal ko, na may Diyos talagang totoo. Sa kanila, yung Diyos na nakikita nila, sila ang bumili, may sanla pa nga. Yun ang kanilang sinasamba, minamahal. Ngunit ang ating Diyos, hindi nakikita. Ngunit ang kanyang kapangyarihan, nararanasan ng kanyang mga anak. Yun po totoo, minamahal. Kaya huwag natin ikahiya. Isipin po natin, minamahal, kung gano'ng kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal ko kapatid. Hinahamak ng mga tao sa libutan, minamahal ko mga totoong Kristiyano. Ngunit ang sa atin, ipanalangin natin sila upang sila'y kahabagan ng ating dakilang Diyos. Hindi nila alam yun, minamahal ko. Yung sinasabi nila, minamahal ko,
hindi natin ginagawa. Ang panalangin natin, sana'y mahayuan, sana'y makakilala sa ating dakilang Diyos. Ganun po, minamahal. Kaya nga po, yun po mahigpit na bilin sa bawat isa. Huwag natin ikahiya ang pagpatotoo. Oo, kung minsan, sabi nga, abal lingkod, inaamin ko, minamahal ko, yun po yung kahinaan ko talaga. Ngunit, pag ako'y kaharap ko na tao, minamahal. Katulad doon sa amin, may eleksyon bukas, minamahal, sa linggo, minamahal ko. Ay papasok ko, walang magagawa ang tao sapagkat pag ang tao ay walang espiritu ng dakilang Diyos, iisipin niyan kung paano kumita. Ngunit ang anak ng Diyos, minamahal ko, ang plano niya, madala kayo sa harapan ng ating dakilang Diyos upang malaman niyo kung ano ang katotohanan. Sapagkat ang tao nabubuhay sa kasinungalingan, sinungaling din. Hindi niya sasabihin na meron siyang Diyos na, ha? Ngunit sa atin, alam po natin, minamahal ko, ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig. Isinugo niya kanya banal na propeta upang turuan tayo kung paano maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin yung minamahal. Anong alam natin nung araw, minamahal ko? Alam ba natin may Diyos? Alam ba natin iisa lang ang Diyos? Alam ba natin ang Panginoon Kristo ay Diyos? Hindi alam, minamahal ko. Hanggang ngayon, minamahal ko, naalala ko, narinig ko yung kapitbahay namin. Bumanggit siya ng talata sa mga awit, minamahal. Nung hanapin ko, wala. Wala yung binanggit niyang bersikulo. Ibig sabihin, kung yun nangangaral nga sinungaling, di lalo na yung pinangangaralan. At lalo na yung namumuno, minamahal. Ngunit sa atin, minamahal ko, pinagtapat sa atin. Sinabi sa atin ng magulang sa ating malapang noon, mabuti ang Diyos na ating sinasamba. Umaalalay sa atin ang Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos natin, hindi lang nakikinig ng panalangin, tumutugon pa sa ating pagsamo sa Kanya. Huli versikulo, minamahal ko, ang kaligtasan natin ay laki pang himala. Hindi yung sabi nga, hiwala. Hindi sabi nga, minamahal ko na, ano yung pupunta, magtataya ng huweteng, pupunta muna doon sa Diyos niya. Diyos ko, lalo yung kapatiran natin, mandurukot dati, minamahal sabi niya, wala Panginoon, sana marami akong madukutan para namang medyo maluwag ang buhay ko bukas kahit hindi na ako mandukot. Isipin niyo ba, minamahal ko, kakutsaba pa niya yung Diyos niya. Ha? Samantalang sa atin, wala Panginoon, huling pera ko na ito, pero ibibigay ko sa gawain, alam ko na hindi mo ko pababayaan. Isipin mo, minamahal. Kung gano'n ang isip mo, isang tak na bagay, hindi ka kalilimutan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat di kailanman, tandaan mo, minamahal na kapatid, hindi nagpabaya ang Diyos na ating sinasamba. Ipinakita ng Diyos kung gano'n siya kabuti. Huli versikulo, Hebreo Kapitulo 2, ang versikulo 3 at 4. Maganda ating mga awit, ng ating pumanunugtog, praise God. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, ang talatay 3 at 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Makita po natin, minamahal ko. Himala, kapangyarihan natin dakilang Diyos, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay. Mga tao kasi minamahal sa daigdig ngayon, basta may ikarga lang sa tiyan, may pera sa bulsa, okay na, may panglasing, may pangbisyo. Hindi nila alam yung kagalakan na alok ng ating dakilang Diyos. Hindi nila alam yun, minamahal. Hindi nila alam yun at ni kailanman hindi nila maunawaan sapagkat hindi ipapaunawa sa kanila. Ang sabi nga, pag wala kang Espiritu ng Diyos, bayad ka na. Bayad ka na. Isipin mo sa atin, minamahal, naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Nagkakaroon tayo ng ikaputhandog, minamahal. Ang sabi nga nila, pinayayaman niyo yung pastor. Ni kailanman wala sa isip ng Kristiyano, minamahal ko, na payamanin ang pastor niya. Ang sabi, ang turo, payayamanin mo ang iyong sarili pag ikay naging matapat sa ating dakilang Diyos. Na kinakailangan tumaya pa ako ng wedding para manalo, samantalang 34 years, panalo na ako.
Di ba? Panalo na ako. Hindi na kinakailangan. Habul-habulin ko pa yung, oy, ano ba labas ngayon? 3:09. Sa San Miguel, Bulacan nung araw, 3 Gs, 3-4. Bayad, benching ko, napakalaki na yun, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal. Pag ginawa mo yung magtapat sa harapan ng ating dakilang Diyos, hindi ka lilimutan ng pinakamamahal na Panginoon na may ginawa ka mabuti sa Kanya ba na harapan. Ang sabi nga, pag ikay nagtapat sa gawa ng ating dakilang Diyos, nagtitiis ka para sa iyong sarili, tandaan po natin, minamahal, makikita ng mahal na Panginoon na bukal ang puso mo sa Kanyang harapan. At isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng pinakamamahal na Panginoon sa iyong mabubuting gawa. Kaya tayo tumayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Yung iba, binamahal, kuminsan, hindi na ako dadalo. Nakapagod kasi, magkukumute pa. Alam mo, minamahal, nung araw, nung ako'y baguhan, hindi naging question sa akin yung sasakay ako ng 3 beses. Noong ako'y maging membro ng Adult Square, minamahal, nasubukan ko na magsapatos nung mokasin, minamahal ko na nilagyan ng biton. Kumintab siya. Hindi ko pinansin yung barong ko, minamahal ko na binili ko nung araw. Tuwing linggo yun ang suot ko, minamahal. Yung long back. Ang nais ko'y umawit sa harapan ng ating dakilang Diyos. Wala akong may gaganti sa pinakamamahal ng Panginoon. Bagamat nauna ako ng 5 taon sa aking beloved, minamahal. Ipinakita ng Diyos na hindi siya nagpabaya sa kanyang mga anak. Nung ako hindi pa Kristiyano, minamahal, inaabot ng sweetheart ko yung pera. Pabasahe ko. Nung maging Kristiyano ako, minamahal, nilalagay na lang yun sa tukador. Bahala ako kung kumuha ako o hindi. Ngunit hindi ako nagalit, minamahal. Hindi sumama ang loob ko. Manapal, sabi ko, Lord God, kung pwedeng bilhin ang kaligtasan ng beloved ko, gagawin ko. Babayaran ko. Hindi nagtagal, minamahal. Pinagpalang lubusan ako ng dakilang Diyos. Pinagpala ako ng pinakamamahal ng Panginoon, kaya't iniwanan ko sila kahit na isa lang yung anak ko, minamahal. Sinikap ko maging manggagawa. Nagtiis ako. Sabagat nung ako'y maging tawagin manggagawa na ating dakilang Diyos, masagana na aming buhay, minamahal. At ang beloved ko noon, Kristiyano na. Ang sabi ko, minamahal, isipin po nyo kung paano. Kung naitago nila yung paborito kong pagkain sa loob ng rep, kakalkalin ko yun, ilalabas ko yung laman para makuha ko yung pagkain. Ganun po karami yun sa loob ng rep namin. 9 cubic feet. Pulo yun, minamahal. Tuwing linggo, lalagyan yun. Ngunit hindi ko tinignan yung kasaganaan. Ang tinignan ko, maglilingkod ako sa Diyos hanggang sa pagbalik ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, minamahal, dumating ang biyaya sa akin, 15 pares ang sapatos na nasa akin. 15. Hindi ko na mabilang kung ilan yung suot kong barong, minamahal. Ngunit hindi nagbago ang pagmamahal ko sa Diyos. Hindi ko tinignan ang kasaganaan sa buhay manaba. Nagtiis ako, binamahalan. Sabi ko nga, pahigay mo ko sa 2 puno ng kawayan, okay na yun sa akin, basta may unan ako. Hindi ko sinabi mahirap, sapagat alam ko, minamahal ko, ng hirap ay may kapalit na kasaganaan mula sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo umawit, mga minamahal. Awitan natin ating dakilang Diyos na sa puso. Ikaw na narito. Ikaw na tinawag at pinili ng dakilang Diyos. Awitan mo pinakamamahal sapagkat wala kang may gaganti sa Kanya. Wala kang may babalik, wala kang may babayad sa Diyos.
kundi luwalhatiin siya at papurihan sa kanyang kamanghamanghang gawa sa iyong buhay. Awitan natin, kamamalabaw ng minamahal. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, tuklasin lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Naghihintay ang Diyos pagtawag natin, minamahal. At ako'y nangungulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita? At di mo hahayaan na ikaw ay mawalay. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwiran ay makapiling ka. Sa mga magitan ng manalit, Espiritu natin na kini Diyos, makakapiling mo siya. Yun ang malamig ka na niya sa atin, minamahal. Ay papahilig ko. Nais na yung Diablo na ilang muli tayo sa kasalanan. Ay papahilig Nais ng Diablo na siya ang muli nating sundan, sundin, akapin. kukunin ko. Ngunit matagal na yun, minamahal. Ang tao nagsisisi na tapat ay minamahal na natin ng nilang Diyos. Inukumpok sa kanyang piling. Ang Diyos ay mapagmahal. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwiran ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwiran ay makapiling ka. Halika't lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwiran ay makapiling ka. At sa tuwiran ay makapiling ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, Amang Banal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating pagpapatuloy para sa mga baguhan, kung mayroon man lumapit sa harapan, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Kung wala naman ang ating live webcast viewers, mga minamahal, sabi ng Biblia sa Marcos 8, ang versikulo ay 36, sapagkat anong mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay.
Kahit makakamtan natin ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, mga minamahal, subalit, mapahamak ang ating buhay, baliwala ang lahat ng bagay nating makakamtan dito sa daigdig na ito. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Sa ating live webcast viewers, may 4 ng reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po, mga minamahal, ay ang pananampalataya. Ang sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, mga minamahal? Yung ating lahat ng mga nagawang pagkasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. At ikatlong reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangan ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin, mga minamahal, para mapatawad ang kanyang pagkakasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang ika-4 ng reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa, mga minamahal. Nakita natin kanina, ang ilan ay habang nagpupuri, ang ilan ay lumuluha, sila po ay nanginginig. Yun po ay hindi luha ng pagkalungkutan. Yun po ay luha ng kagalakan, tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, tatanggapin natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Kapangyarihang magpagaling ng karamdaman, magbago ng buhay, at magpalayas ng masamang espiritu. Kaya sa pagkataong ito, ang ating mga live webcast viewers, kahit saan dako na roon, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Pakinggan, sundin niyo ang panalangin aking babanggitin. Itaas ang iyong dalawang kamay, iyuko ang inyong ulo, sabihin niyo, mga minamahal, dakila at magpagpala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Isulat mo ang iyong pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpagpala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, iyong propeta,
Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, hallelujah. Aming dinadalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, ang aming live webcast viewers. Sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, hallelujah, batid namin na walang mahirap na bagay sa iyo, dakilang Diyos, at hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, dakilang Diyos. Iligtas mo sila, mahal pa yung 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkataon, mahal pa sila na sila aming makasama. Sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy na po sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Padre Ignacio. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise God. God bless you po, beloved Brother Rodel. Ang sabi sa Biblia, mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible. Kaya sa amin po mga webcast viewers, ipatong nyo o hawakan nyo ng kanang kamay, yung po mga laptop, cellphone. Manalangin po kayo na kung kayo may mga loved ones dito sa Pilipinas, kung kayo nasa ibang bansa o kung mga tao dito sa Pilipinas, nais niyong maabutan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, itas niyo po yung kaliwang kamay, minamahal. Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, nang nais ng ating dakilang Diyos na tayo lahat ay pagpalain, maging sa mga Kristiyanong nauna, minamahal. Batid po natin, minamahal ko na meron pa tayong pangailangan, meron tayong mga loved ones na hindi pa rin ligtas, meron pa tayong nais, minamahal ko, na ipagkaloob sa ating dakilang Diyos sapagkat ito naman hinahadlangan ng kaaway, kaya alisin po natin yung mga hindrances, minamahal. At kung tayo may karamdaman pa natitira sa ating mga katawan, ipanalangin po natin ito na ito po yung pagalingan ng ating dakilang Diyos. At kung wala na kayong problema, minamahal, ipanalangin po ninyo na ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa dako ng Marilao, sa buong Pilipinas, sa buong daigdig ay maging matagumpay upang ang mga tao ay lumapit sa ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo. Praise God. Hallelujah. O dakilang naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang Jesus, pinakamahal na Panginoon, sa masadaling ito. Sa pangunot malaking po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wilson Dalmeda, narito kami nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, forgive us sins, O God. Dalangin po namin, Lord Diyos, hallelujah. Ngunit higit sa lahat ng kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wilson Dalmeda, yung banal na propeta, ang buong sambahan ng aming minamahal na pastor, the beloved children, children, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gawin nila kapatiran sa po mga webcast viewers, malang Panginoon. Kung paano kahabagan na pinagkaloob sa bawat isa, kahabagan mo sila, malapag-bigyan sa mga pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Patid po namin, hindi maiksi yung kamay na hindi mo ipagkaloob ang pangalan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinayin ni Manak. At sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, mga incurable sicknesses, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. Be healed right now. Be healed. Problem be solved. Hindrances be gone. Mga demonyo hadlang, lumayas kayo sa pangalan ng Jesus. Demonyo ng kahirapan, lumayas kayo sa pangalan ng Jesus. Be healed right now. Be blessed. Be blessed. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo pong minamahal ko, idada ko minamahal ko. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos minamahal. Na ang Diyos ay mabuti. Lunundag tayo 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sa aking po mga webcast viewers minamahal, sumigaw din kayo, sumabay kayo minamahal ko. Gawin po natin, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. At tayo po natin ako sa announcement to our beloved brother Bobby Aserios. Purihin natin dakilang Diyos. Brother Ronnie, praise God. Purihin natin dakilang Diyos. Beloved Brother Ronnie. Na po natin minamahal, tayo po ay
may gawin sa araw ng bukas, araw ng sa linggo, minamahal. At ipakita po natin, minamahal ko, kasi po, ito yung gagamiting main church, minamahal ko, no? Gagamitin. So, that was beloved Brother John, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Ordained Preacher, beloved Brother Fred Ignacio. At maraming salamat sa mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, na ito po ay nagsilbing karagdagan sa ating pong kaalaman para po sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako po sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. Ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong isinasagawa sa pamamagitan po ng live webcast. Kapag araw po ng Biyernes, ito po ay nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga at natatapos naman po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At kapag araw naman po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At yung po mga minamahal na banal na gawain ng ating dakilang Diyos na ito po isinasagawa sa TV program. Isang bisis lamang po ito sa loob ng isang linggo. Samantalahin po natin ang buong pagkakataon sapagkat isang bisis lang po natin mapakinggan ang pangangaral ng ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida na punong-puno ng kapangyarihan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen. At ito po ay tuwing Sabado, nag-uumpisa po ito ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At ang sa radio program naman po mga minamahal, banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ay Lunes hanggang Sabado. Ito po ay ating pong mapapakinggan sa ating pong mga radyo sa 1530 kHz AM band. Nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos naman po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At tayo po muna dadako po sa pagpapasalamat, closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Edwin Aklan. God bless you po, beloved brother Junit. Tayo po'y manalangin, mga mahal, magpasalamat sa ating mahal Panginoon sa ating pagtatapos. Praise the Lord, hallelujah. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa Pangunang Dalangin naming mahal Pastor, Wildy Estrada Almeida, yung banal na propeta, sa uling kapanahonan na ito, narito po kami, tao sa puso, aming pinaabot sa iyo ang dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, sa bawat tagumpay, mahal Panginoon, sa bawat bahagi ng iyong banal gawain, na iyong nilingisan mula sa pag-aawitan, mahal Panginoon, sa mga patutuo na mga kapatiran na pinagpala mo, mahal Panginoon, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, at maging sa mensahe mo sa araw na ito, mahal Panginoon, aming napakinggan sa magitan ng mga ngaral, mahal Panginoong Sus. At higit sa lahat, mahal Panginoon, ang iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na aming naranasan, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, sa aming pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat at sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan. Ikaw po mag-ingat sa amin, makarating kaming walhati, mahal Panginoon. At sa sunod na pagkakataon, sa iyong banal gawain, dalhin mo rin kami muli dito sa lugar na ito upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Amen.